Alam nating lahat na ang mga karagatan sa mundo ay tahanan ng malalaking nilalang sa dagat. Pero alam mo ba na hindi lang sila nananatili sa dagat? Minsan ay napupunta rin sila sa ibang anyong tubig, lalo na sa mga ilog. Kaya mula sa nakakatakot na halimaw ng Cambodia, hanggang sa kakaibang higanting nilalang, ay narito ang mga malalaking halimaw na natuklasan sa mga ilog. Una ay suriin natin ang halimaw ng Cambodia. Bagamat tinatawag silang mga halimaw, ay hindi sila tulad ng mga nilalang sa mga pelikula. Sa katunayan, madalas may maling akala ang mga tao na ang mga nilalang na nahuli sa ilog o napadpad sa dalampasigan ay hindi galing sa mundong ito. Pero totoo namang nabubuhay sila dito. Madalas lang silang may kakaibang anyo dahil sa ilang dahilan. Sa isang video mula sa Cambodia na na-upload naman sa isang server sa Vietnam at may mga komento sa wikang Chino, makikita ang maraming taong nakapalibot sa isang napakalaking nilalang na labis nilang ikinagulat. Ayon sa kwento, hindi lang daw ito nahuli sa ilog, kundi nakita rin sa lupa malapit doon. Pero kalaunan, nakumpirma na ito pala isang balyena. Ang tanong, paano ito napunta roon? Bakit ito nasa lupa? At posible ba talagang magkaroon ng balyena sa isang ilog? Ang sagot ay oo, posible. Marami ang naitalang ganitong pangyayari, tulad noong 2020 nang may balyenang nakita sa Hudson River. Bagamat hindi tiyak ang buong detalye, ay pinaniniwalaang ang balyena ay nawala ng buhay at inano ng ilog o ng karagatang konektado rito, kaya napadpad ito sa lupa. At dahil sobrang laki nito, kinakailangan pa nilang gumamit ng truck para madala ito. Sa uli ay hindi ito isang halimaw, kundi isang malungkot na pagtatapos ng buhay ng isang balyena. At narito rin ang higanting barb. Isa na namang isda na nagmula sa isang lugar malapit sa Cambodia. Bagamat technical na nahuli ito sa ilog Mekong na dumadaloy sa Vietnam, ang giant barb ay isa sa pinakamalaking isdang matatagpuan sa tubig tabang sa buong mundo at marahil ang pinakamalaki sa kanyang pamilya. Tungkol naman sa laki nito, ang ilan sa kanila ay maaring umabot sa 3 metro ang haba at tumimbang ng hanggang 300 kilo. Talagang isang napakalaking isda. Ngunit sa kasamaang palad, ang laki nito ay naging isang dahilan ng kapahamakan. Bagamat ang giant barb ay isang respetadong hayop at kinikilalang pambansang isda ng Cambodia, ito rin ay isa sa mga pinaka-endangered na hayop sa mundo ngayon. Sa katunayan, ito ay naitala bilang kritikal na nanganganib na nangangahulugan na kung walang gagawing hakbang upang protektahan ang kanilang populasyon ay maaari itong tuluyang mawala. Sa loob ng mahabang panahon, patuloy itong hinuhuli hanggang sa otoridad na mismo ng Cambodia ang nag-utos na ang isdang ito ay hindi dapat mahuli o kunin. Mula noon, sinubukan ng mga lugar tulad ng Vietnam na paramihin ang natitinang populasyon ng giant barb upang ito ay muling dumami. At narito rin ang Goliath tigerfish. May 3 klase ng mangingisda, isa na gusto lang mahuli para sa pagkain, isa na ginawa itong libangan, at isa na gusto manghuli ng mga kakaibang hayop sa tubig upang ipakita sa mundo. Ang huling klase ng mangingisda ay katulad ng sikat na TV host na si Jeremy Wade mula sa programang River Monster. Isa sa kanyang mga natuklasan ay ang Goliath tigerfish. Sa Ilog Congo, isang isdang napakalaki, matapang at nakakatakot. Kung nakita mo ito sa totoong buhay, ay baka isipin mong gawa-gawa lang ito dahil sa matutulis at malalaking ngipin nito. Pero totoo ang mga iyon dahil isa itong mabagsik na mandaragit. Ang mga ngipin nito ay maaaring lumaki ng 2.5 sentimetro at ang buong katawan nito ay maaaring tumimbang ng 50 kilo at umabot ng 1.5 metro ang haba. Ayaw mong makasalubong ang isdang ito sa tubig. Ang Goliath tigerfish ay kumakain ng anumang isdang kaya nitong talunin. Pati na rin ang mas maliliit na kasamahan nito. Sa madaling salita, isa itong ganap na carnivore at walang pinipiling kainin basta't kaya niya itong lapain. At narito rin ang higanting Queensland grouper. Kapag nakita mo ang isang higanting Queensland grouper, ay mapapansin mong ilan sa kanila ay may kakaibang kulay. Isa rin sila sa pinakamalalaking bony fish sa buong mundo dahil maaari silang lumaki ng higit sa 2 metro ang haba.
Kahit na malalaki sila, kaya nilang lumangoy sa mas malalim na bahagi ng tubig. Bukod sa haba, ito rin ay isang mabigat na isda. Maaari itong tumimbang ng 400 kilo. Dahil sa mga katangiang ito, hindi nakapagtataka kung bakit maraming nais makahuli ng isdang ito. Ang laki nito at kakayahang lumangoy sa kailaliman ay lalong pinalalakas ng isang kakaibang ugali nito. Ito ay mahilig manirahan sa mga coral reefs. Isa ito sa pinakamalalaking isdang tumitira sa ganitong uri ng tirahan. Gayunpaman, hindi lahat ng Queensland grouper ay nananatili sa reefs. Kapag lumaki na sila, mas pinipili nilang mamuhay ng mag-isa sa mga kuweba, malalaking bitak sa ilalim ng tubig at kahit sa mga shipwrecks. Sa kabila ng pagiging mabagsik, minsan ay lumalapit din ang Queensland grouper sa mga divers dahil sa kanilang likas na kuryosidad. At narito rin ang pinakamalaking stingray sa mundo. Alam ng karamihan na hindi dapat basta-bastang hinahawakan ng mga stingray. Meron sila mga tinik na maaaring magdulot ng peligro. Ngunit madalas nating nakikita ang mga ito sa mga aquarium at tila hindi naman kalakihan. Pero hindi lahat ng stingray ay maliit. Noong 2022, sa Mekong River ng Cambodia, isang napakalaking stingray ang nahuli ng isang biologist na halos 2 dekada nang naghahanap ng pinakamalaking isdang tubig tabang sa mundo. Ang stingray na nahuli niya ay may habang 4 na metro at may timbang na 300 kilo. Mas mabigat pa ito kaysa sa Mekong giant catfish na nahuli sa Thailand noong 2005. Kung makikita mo ang stingray na ito habang lumalangoy ka sa ilog, ay baka isipin mong isa itong halimaw o isang kakaibang nilalang. Nakakatakot ding isipin kung gaano kahaba ang tinik nito. Bagamat hindi agresibo ang mga stingray, ay lumalaban sila kapag naramdaman nilang nasa panganib sila. Ang kanilang mga tinik ay may lason, kaya kung hindi ka mag-iingat, ay baka masaktan ka ng gusto. At narito rin ang higanting arapaima. Katatapos ko lamang pag-usapan ang isa sa pinakamalaking isdang matatagpuan sa tubig tabang sa buong mundo, at ngayon ay pag-usapan naman natin ang pinakamalaki, ang higanting arapaima. Maaari mong makilala ang isdang ito mula sa ibang mga video tungkol sa Amazon Rainforest at Ilog Amazon dahil ito ay isa sa mga pinakakakaibang nilalang na matatagpuan sa mga tubig nito. Pagdating naman sa laki, bagamat karamihan sa kanila ay umaabot sa 2 metro, may naitalang isang arapaima na higit sa 3 metro ang haba na sadyang napakalaki. Ngunit sa kabila ng laki nito, hindi ito kasing evolved ng iniisip natin. Karaniwang iniisip natin na ang mga isda ay may kakayang huminga sa ilalim ng tubig. Ngunit ang arapaima ay hindi. Kailangan itong pumunta sa ibabaw ng tubig upang makahinga ng hangin. Oo, kaya nitong manatili sa tubig sa mahabang panahon. Ngunit kailangan itong umahon upang kumuha ng hangin, isang bagay na bihira sa mga isda. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay hindi nakakatakot. Halimbawa, kung nagtataka ka kung ano ang kinakain nito, ay hindi ka matutuwa sa sagot. Ang kanilang mga pagkain ay kinabibilangan ng mga isda, crustacean, prutas at buto, mga insekto, at kaya patuloy na gumagawa ng hakbang ang mga environmental groups upang maprotektahan ang kanilang populasyon. At narito rin ang lake trout. Para sa isang ito, partikular akong tumutukoy sa isang mahalagang lake trout na nahuli dahil ito ang may hawak ng pandaigdigang record bilang pinakamalaking lake trout sa buong mundo. Nahuli ito ng isang mangingisda sa Colorado at nang ipakita niya ang larawan ng isda at ipakalat ito, ay nakatanggap siya ng maraming papuri. Isinulat pa siya sa iba't ibang artikulo tungkol sa kanyang naggawa. Sa kabutihang palad, hindi lamang isinapubliko kung paano niya nahuli ang isda, pati na rin ang eksaktong gamit niyang linya at pain. Ngunit meron din siyang video na nagpapakita ng kanyang kamangamangang huli. Tumimbang ang isda ng higit sa 33 kilo na mas malaki kaysa sa anumang naunang nahuli. Kapag tinignan mo ang larawan at video niya habang hawak ang isda, ay makikita mo ang laki nito kumpara sa kanya mismo. Isang bagay na dapat isaalang-alang ay hindi inasahang ganoon kalaki ang isang lake trout sa isang lugar tulad ng Colorado. Ayon sa mga eksperto, dapat kang pumunta sa ibang lugar upang makahuli ng ganitong klaseng isda. Ngunit nagawa ito ni Scott na kasingkol ng kanyang nahuling isda. At narito rin ang Japanese giant salamander. Magpapalit tayo ng direksyon dito dahil hindi lahat ng river monster ay isda o malalaking hayop tulad ng balyena. May iba pang mga halimaw sa kailaliman. At isa na rito ang Japanese giant salamander. Isa itong natatanging uri ng hayop dahil sa laki nito. At may 6 lamang na species sa buong mundo na maaaring matawag na higante.
Maihaba itong 1.5 metro, mas malaki kaysa sa ordinaryong salamander na makikita mo sa pet store. At kapag isinama mo ang haba nito sa mga ilog at tubig tabang ng Japan kung saan ito naninirahan, ay maintindihan mo kung bakit ito tinatawag na isang espesyal na nilalang. Ito ang pangatlong pinakamalaking amphibian sa mundo, mas maliit lamang ng bahagya kaysa sa kanyang malalapit na kamag-anak. Ang South China Giant Salamander at Chinese Giant Salamander, nakakatawang isipin na pagdating sa malalaking hayop, tila nasa pamilya lang talaga sila. Ngunit kahit malaki ito, hindi ay wala itong masyadong kakayahan. Halimbawa, wala itong hasang kaya maaari lamang itong mabuhay sa tubig na mayaman sa oxygen. Dagdag pa rito, maliit ang mga mata nito at mahina ang paningin, kaya kailangan itong manatili sa malinaw na tubig tulad ng mga sapa upang manghuli ng pagkain at makaiwas sa mga mandaragit. At narito rin ang higanting European Whales Catfish. Kapag tiningnan mo ang catfish na ito, parang hindi ito totoo. Isipin mo na lang ang laki ng isda kumpara sa taong may hawak nito. Paano niya ito napanghawakan ng mag-isa? Posible kayang tinutulungan siya ng tubig ng ilog? At oo, ang damuhalang nilalang na ito ay na may bigat na 127 kilo ay talagang nahuli sa isang ilog, partikular sa Po River sa Italia. Pero gaano nga ba ito kahaba? Mga 9 na metro, na mas mahaba ng ilang metro kaysa sa karamihan ng catfish sa ilog. Nakakatuwang isipin na hindi pa ito ang pinakamalaki sa kanyang uri na nahuli. Mayroon pang isang mas mahaba at mas mabigat ng ilang 12 kilong dagdag. Pero kapag nakita mo ang catfish na ito ay mapapailing ka na lang at mapapaisip kung paano ito nahila palabas ng ilong ng isang tao lamang. At narito rin ang giant white sturgeon. Alam mong malaki ka kapag 2 o 3 tao ang kailangan upang buhatin o sukatin ka. Ganito ang kaso ng giant white sturgeon, isang isda na hindi lang mahaba kundi mabigat din. Isa ito sa pinakamalalaking nahuli ni Jeremy Wade, isang kilalang mangingisda sa palabas na river monster. Ang isang sturgeon na kanyang nahuli ay halos 3 metro ang haba, ngunit ang isa pang nahuli sa California ay mas mahaba pa rito at tumimbang ng 200 kilo. Ngunit may isa pang giant white sturgeon na naitala na higit 3 beses ang bigat kumpara sa nahuli sa California. Kaya makikita mong hindi lang haba kundi bigat ang dahilan kung bakit maraming mangingisda ang gustong hulihin ito. Sa kabila nito, problema ito para sa mga tagapangalaga ng kalikasan, habang ang populasyon nito ay nananatiling matatag sa ilang lugar tulad ng Mexico. Sa California, itinuturing itong endangered dahil sa pagkalbo ng kanilang natural na tirahan. Sana ay makahanap ng paraan upang maprotektahan sila sa hinaharap.